Maligayang pagbabalik, mga binibini at ginoo. Handa ka na ba ulit matuto? Tara na! Ang mga sumusunod na larawan at video mula sa Google at YouTube ay hindi ko pagmamayari. Makikita ito sa sanggunian. Rules sa Pilipino 7. Kapag ka sinabi kong number 1, kayo ay tatahimik. At kung number 2, aayusin ang mga upuan. At number 3, pupulutin ang mga kalat. Magandang araw, binibini at ginoo. Mangyari lamang na sabihin ang salitang present kung kayo ay nandito. Andito ba si Mikasa? Present. Panuto. Basahin at unawain ang mga pangungusap. Isulat ang sanhi kung ang nakasalungkuhit ay nagpapayag ng sanhi. At bunga naman kung ito ay tumutukoy sa bunga. Number 1. Hindi makatulog ng maayos si Ana dahil sa sobrang init ng panahon. Number 2. Pumutok ang gulong ng kanyang bisikleta, kaya napatigil siya sa daan. Number 3. Dahil sa teknolohiya, mas napabilis ang paraan ng pagtuturo at pag-aaral. Pang-apat, bawal lumabas ng classroom kasi nandyan pa ang guro natin. Panlima, saludo ang lahat sa mga guro dahil sa dedikasyon sa kanilang trabaho. Para naman sa larawang inyong nakikita, maaari bang magbigay kayo ng ideya tungkol sa salitang sanhi at bunga? Gramatika. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa sanhi at bunga. May natatandaan ka ba na pinag-aralan mo ng elementary na katulad din ito? Maari mo bang ibahagi sa klase? Ano nga ba ang sanhi? Ito ay tawag sa dahilan kung bakit nangyari ang isang pangyayari. Mga salitang ginagamit sa sanhi, sapagkat, dahil sa, dahilan sa, palibhasa, kasi. Pag-aralan ang mga larawan. Makikita natin na sa kaliwang bahagi, makikita natin ang larawan ng sanhi, at sa kaliwang bahagi naman, sa kanang bahagi naman, ay makikita natin ang bunga. Sa unang larawan, anong iyong mapapansin? Maaari ka bang bumuo ng pangungusap? Maaari niyong sabihin na nakipag-away sa kapwa niya kamag-aral, kaya siya ay napalo o naparusahan ng kanyang ama. Ganyan rin bang iyong kasagutan? O meron pa bang iba kayong kasagutan? Maaari niyo bang ibahagi? At sa mga susunod na larawan, kayo naman ang magbibigay ng inyong sariling pangungusap. Ano nga ba ang bunga? Ito ay tawag sa resulta o epekto ng isang pangyayari. Mga salitang ginagamit sa bunga. Kaya naman, kung kaya, bunga nito, tuloy. Pangmasdan ng mga larawan, makikita sa kaliwang bahagi ang bunga at sa kanang bahagi naman ang sanhi o dahilan. Subukan nga nating bumuo ng pangungusap sa unang larawan. Sumakit ang kanyang ngipin dahil sa pagkain niya ng mga matatamis na candy at tsokolate. Ganon din ba ang iyong kasagutan? Ngayon naman, ikaw naman ang bumuo ng pangusap gamit ang mga sumusunod na larawan. Ngayon naman, maari ba kayo magbahagi batay sa ating natalakay na palatandaan ng sanhi at bunga? Batay sa larawan, anong say mo? Kayo ay bubuo ng pangusap, maaring ito ay sanhi o bunga. Ikalawang larawan,
Ikatlong larawan. Basahin natin. Maaring basahin sa paraan ng emosyon gaya ng masaya, nagagalit, nalulungkot. Sobrang paggamit ng social media. Isinulat ni Aini Aiwani. Sa pag-unlad ng teknolohiya, lalong lumalakas ang paggamit ng mga social media platforms tulad ng Facebook, Instagram, at Twitter. Ang mga tao ay naglalaan ng mahabang oras sa pag-like sa mga online na aktibidad. Ang labis sa paggamit ng social media ay may mga malalalim na epekto sa kalusugan ng mga tao. Maari makaapekto ito sa mental at emosyonal na kalusugan tulad ng pagdami ng anxiety, depression, at feeling of isolation. Dahil sa pagka-addict sa social media, maaring mabawasan ang personal na interaction ng mga tao sa kanilang kapwa, nagdudulot ng hirap sa pagbuo at pagpapanatili ng tunay na ugnayan. Dahil sa bilis ng impormasyon sa social media, madalas na kumakalat ang mga maling impormasyon, peking balita, at mga teoryang konspirasyon. Ito ay nagiging sanhi ng kalituhan at kakulangan sa kritikal na pag-iisip sa mga tao. Ang pagkalat ng peking balita ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan sa katotohanan at sa mga siyentipikong prinsipyo. Maaaring magkaroon ng malawakang impluwensya ang mga maling impormasyon sa mga isyu tulad ng kalusugan, politika at iba pa. Nagiging hadlang ito sa tamang pag-unlad ng lipunan. Sa kabila ng mga positibong aspekto ng social media, mahalagang magkaroon ng tamang balanse sa paggamit nito upang maiwasan ang mga negatibong epekto nito sa kalusugan, ugnayan ng mga tao at pagtanggap ng wastong impormasyon. Tanong sa binasa. Ano ang paksa ng akdang binasa? Pangalawa, ano ang dahilan ng pagkalat ng hindi totoong balita o fake news? Pangatlo, magbigay ng mga epekto ng paggamit ng social media patunayan. Pang-apat, ano ang dapat gawin upang maiwasan ang negatibong epekto ng social media sa buhay ng tao? Panuto, suriin ang bawat pangungusap. Tukuyin ang may salungguhit kung ito ay sanhi o bunga. Una, nang dahil sa kanyang pangarap na maging isang sikat na singer, palagi nag-iinsaya si Bea para makasali sa The Voice. Pangalawa, bunga ng pisikap ang kaniyang tagumpay. Pangatlo, hindi nakapagplantsa si Chad dahil nawala ng kuryente sa kanila. Pang-apat, paborito niya ang asignaturang Pilipino kasi labis siyang nawiwili sa paraan ng pagtuturo ng kaniyang guro. Panlima, epekto ng sobrang init ng panahon ang kanyang skin rashes. Mga sagot, ilan ang iyong nakuha? Binabati kita, lubusan mong naunawa ng ating aralin. Ngayon naman, nasa dugtungan tayo. Dudugtungan nyo mga sumusunod na ito. Nalaman ko na, patlang. Mahalaga ang mga ito, patlang. Takdang aralin. Pagbuo natin ng iba pang mga pangungusap sa iba't ibang tagpo gamit ang sanhi at bunga. Kaganapan sa bahay. So maaari kayong bumuo ng pangungusap na nangyayari sa inyong bahay gamit ang sanhi at bunga. Letter B, kaganapan sa labas ng bahay kasama ang iyong barkada o kaibigan. Bubuo kayo ng pangungusap. Ano ba ang mga ginagawa ninyong magkakaibigan? Gamit pa rin ang sanhi at bunga. Letter C, kaganapan sa eskwela o sa paaralan. Ano ba ang nangyayari sa iyo dito sa loob at labas ng paaralan? Gagamitin mo pa rin ang sanhi at bunga. At para naman po sa sanggunian, maraming salamat at hanggang sa muli. Paalam!